Dapat yung mga agency, sabihin nyo sa mga aplikante nyo na okay lang ba sa'yo na sisigawan ka? Okay lang ba sa'yo na hindi ka kumakain ng 3 beses? Okay lang ba sa'yo na ma-delay ang sweldo mo? Okay lang ba sa'yo na magtrabaho ka ng 18 hours or higit pa? Okay lang ba sa'yo na sobrang dami ng trabaho mo, paglinisin ka sa iba't ibang bahay? Dapat ganun ang sinasabi ninyo. Okay guys, magpapaalala po ulit tayo sa ating mga mahal na kasambahay. Kasi meron po tayong isang kababayan, pinakulong po ng kanyang employer dahil sa paggamit ng cellphone, picture siya ng picture sa bahay ng kanyang employer, tapos meron siyang alaga. In-upload niya ito sa social media. Konting ingat lamang po mga mahal naming mga kasambahay. Huwag po kayong basta-basta na mag-picture at ipopost niyo po sa social media, lalo na po pag nasa bahay kayo ng inyong mga employer. Bawal na bawal po yun. Kung mag-picture man kayo or i-upload sa social media, kailangan nyo pang ipaalam. Lalo na po sa mga baguhan, wag po kayong gagaya sa mga dati na, sa mga sanay na, kasi magkakaiba po kayo ng employer. Alamin muna yung pag-uugali ng inyong mga employer. Kung nakikita nyo medyo masungit sila, wag nyo din sabayan ng kasungitan. Kumbaga, pag-aralan ninyo ang kanilang mga ugali para pag halimbawa habang tumatagal kayo, alam nyo na ganun pala ang ugali nila. Malalaman ninyo kung ano yung ayaw nila at ano ang gusto nila. Hindi yung galit yung employer mo tapos mas matapang ka pa. Dapat konting panguuto, konting paglalambing para mapag-aralan mo yung pag-uugali ng inyong employer. Tayo ang makikisama at hindi sila. Tapos pag sinungitan ka, pinagalitan ka, hihingi ka ng tulong, yung pala may kasalanan ka. Marami din pong humihingi ng tulong na sinasabi overwork sila. Pero nakikita ko naman na lagi kayong active sa TikTok, laging active sa Reels. Paano nyo po nasasabi na overwork kayo? Lagi kayong active sa TikTok, lagi kayong active sa Reels, lagi kayong active sa lahat ng social media. Pati yung mga chismis na ano ba yun, yung trending ngayon na may OFW daw na ano yung lollipop, yung bembang. Lahat alam nyo ng chismis tungkol sa OFW. Paano nyo masasabi na overwork kayo? Meron pa akong kinainisan na isa. Humingi siya ng tulong kasi overwork daw siya. O sige, pinaabot natin ta sa OWA. Siyempre, nag-effort ang OWA, nag-effort ang DMW na i-forward yung case niya sa MWO. Siyempre, itong MWO naman, tatawagan yung agency at saka sa employer niya. Binalik si OFW sa agency kasi overwork nga daw siya. Maya-maya, makikita ko sa social media niya at saka sa TikTok, ang nakalagay doon ay fall in love again, tapos hashtag Pakistani. Nagtaka ako sa kanya. Akala ko talagang kailangan niya ng tulong kasi nga overwork siya sa kanyang employer. Yung pala, gusto niya lang umalis sa bahay ng kanyang employer para makita or may nirecommend yata itong Pakistani na mabait daw na amo. Parang gusto niya magkasama sila. Nagulat ako sa post niya, pati sa Reels niya, TikTok niya, FB niya. In-stalk ko. Nakita ko doon na in love talaga siya doon sa lalaki. Yung pala, gusto niya lang makalipat ng ibang employer kasi parang may nire-recommend itong Pakistani na mabait daw ng employer. So, mag-change employer siya. Siguro para magkasama sila. So, anyway, wala tayong pakialam dyan pero konting ingat lamang. At sana yung mga humihingi ng tulong, magsabi naman kayo ng katotohanan kasi alam po natin na may mali din po kayo, hindi po lahat ng employer is mali. Minsan, natitrigger talaga yung galit nila pag halimbawa na galit sila tapos galitin kayo. Diba? Konting lambing lang, konting panguto kasi hindi yan mga Pilipino eh. Kung Pilipino yan, alam ko nagbugbugan na kayo kasi hindi natin yan kalahi. Pag galit sila, wag din kayong galit. Baka mas galit pa kayo, di ba? Diyan pa naman sa bansang Middle East, konting galaw mo lang, konting mali mo, sabihin ng employer mo, ipapapulis ka, ipapakulong ka. Wala tayong kalayaan, kaya konting ingat lamang guys sa mga nagti-TikTok, sa mga nagre-reels. Alam po namin na yung pagti-TikTok nyo, pagre-reels, o kaya yung pagba-vlogs, pag-upload ng mga videos or pictures sa social media, extra income nyo po yan. Pero konting ingat lamang po kayo kasi nasa Arab country po kayo. Hindi po lahat is pwede nyong i-upload. Konting ingat lamang, lalo na pag nasa bahay kayo ng mga employer ninyo. Kung halimbawa na hindi pa tapos yung trabaho ninyo,
Huwag kayong humawak muna ng cellphone. Kasi nga, kung halimbawa hindi pa natapos yung trabaho nyo, kukunin ni employer yung cellphone nyo, tapos magre-reklamo kayo, hingi kayo ng tulong, ikasalanan nyo naman pala. Tapusin muna ang trabaho bago kayo humawak ng cellphone. May sarili naman yata kayong kwarto. Ilagay nyo yung cellphone nyo sa kwarto nyo. Kaya kung halimbawa naman na pumapasok yung employer nyo sa kwarto nyo, ilagay nyo lang sa bulsa. Tapos yung mga gamit ninyo, huwag kalimutang ilak. Kasi may mga employer na naglalagay ng kung ano-ano sa inyong mga maleta. Tapos, pinapakasalanan ka na nagnakaw kahit hindi naman. Kasi may pagkasinungaling din ng mga yan. So, pag-aralan po ang ugali ng inyong mga employer para hindi kayo mapahamak. Tapusin muna ang trabaho bago mag-TikTok. Hindi yung TikTok ng TikTok, reels ng reels. Magagalit talaga ang employer nyo yan kasi malaking binayad niya tapos pupunta ka na ng Saudi Arabia or Middle East para mag-TikTok at mag-reels. Diba? Kahit ako ang employer ninyo, hindi pa tapos yung trabaho nyo, magti-TikTok kayo. Diba? Magagalit talaga ako. Kaya konting ingat lamang kayo guys. Tapusin ang trabaho bago mag-TikTok or bago mag-cellphone. Paalala ko din po sa mga nag-a-apply ng trabahong kasambahay. Inuulit ko po, pagdating nyo po sa bansang Middle East, hindi po madali ang trabaho. Kaya kung nandiyan ka pa lang sa Pilipinas, pag-iisipan mo na. Napakadaming baguhan po ngayon na gustong humingi ng tulong para makauwi sila ng Pilipinas. Pero hindi po yun basta-basta. Malaki po ang ginastos ng employer. Yung uuwi ka lang na walang dahilan, tapos sabi mo overwork ka, hindi mo kaya ang trabaho. Guys, naku, may hirapan kayo. Kaya kung nandiyan pala kayo sa Pilipinas, huwag na kayong tumuloy. Kahit anong sabihin ng inyong agency, panluloko man, yung sinasabi nilang tinatakot ka, magbabayad ka ng malaking halaga kung hindi ka tutuloy. Huwag po kayong maniwala. Kung tinatakot kayo, pumunta kayo agad sa DMW. Kasi dyan pa lang, mas maganda na mag-back out na kayo kaysa pag na-deploy kayo, doon kayo magreklamo, mahihirapan po kayong umuwi. Kaya sa mga agency, huwag po kayong maunto ng mga aplikante nyo para magkapera kayo. Kasi sila po mahihirapan pagdating sa ibang bansa. Napakadami pong humingi ng tulong ngayon, halos baguhan. Hindi daw nila kaya ang trabaho. Ano ba ang trabahong pinapagawa ng inyong mga employer? Siyempre, pag nag-apply ka ng trabahong domestic workers o sabihin natin kasambahay, alam mo na ang trabaho mo, alam mo na ang gagawin mo. Hindi ka naman siguro mag-a-apply sa isang trabaho na hindi mo alam. Diba? Tulad ng pagluluto, paglilinis, pag-aalaga ng bata, or kahit ano pa man. Kung nag-apply ka ng trabahong domestic workers or kasambahay, expected mo na yan, all around na yan. Lalo na kung pupunta ka sa Arab country. Kaya nga panawagan po namin sa mga agency, ipaliwanag nyo pong maigi sa mga aplikante nyo na hindi ganon kadali ang gagawin ng mga kasambahay sa bansang Middle East. Sabihin nyo yung katotohanan. Huwag kayong matakot na wala mag-a-apply sa mga agency nyo. At least yun, naging concern kayo sa mga aplikante nyo. Kung pinaliwanag yung maigi, mas maraming mag-a-apply sa inyo. Hindi yung binibilog nyo yung aplikante nyo para may ma-deploy kayo or para may maibigay kayo sa employer na lumapit sa inyo. So, magkaroon din po tayo ng concern sa ating mga kababayan. Ang Pilipino naman nakakatiis yan kahit gaano kadami ang trabaho. Ang hindi lang nila matiis minsan yung pag-uugali ng kanilang employer. Yung madalas silang sigawan, masungit, yung parang hayop ang turing sa kanila. Pinapaliwanag naman namin sa kanila na yung pagsisigaw is normal na sa kanila yon. Kahit na hindi normal sa pandinig natin kasi parang pambabastos, ganun na talaga sila wala tayong magagawa. Dapat yung mga agency, sabihin nyo sa mga aplikante nyo na okay lang ba sa'yo na sisigawan ka, okay lang ba sa'yo na hindi ka kumakain ng 3 beses, okay lang ba sa'yo na ma-delay ang sweldo mo, okay lang ba sa'yo na magtrabaho ka ng 18 hours or higit pa, okay lang ba sa'yo na sobrang dami ng trabaho mo, paglinisin ka sa iba't ibang bahay. Dapat ganun ang sinasabi ninyo. Pero sa tingin ko, pag sinabi nyo yon is wala na talaga kayong madideploy ng mga domestic workers. Lahat yan mag-back out na. Mga aplikante, mga OFW kasambahay, muli po ako nagpapaalala sa inyo. Konting ingat lamang po, lalong-lalo na pag nasa bahay na kayo ng inyong mga employer. Iwasan po mag-cellphone at iwasan din pong makipag-close sa amo nyong lalaki kasi mga babae dyan is mga silosa. So hanggang sa muli guys, ako nga po pala ang inyong lingkod, Josie Fernandez po, isang OFW advocate.